Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang kapistahan ni Papa San Leon, isang pantas ng ating simbahan. Napakaganda ng turo ni Pope Leo the Great. Sabi niya, sa kamatayan ni Jesus, natalo niya ang ating kamatayan. Sa muling pagkabuhay ni Jesus, binalik niya ang buhay natin. Kahit na tayo'y makasalanan, mahal pa rin tayo ng Diyos. Yan ang tunay na pag-ibig. Kaya naman kapatid, kung tayo'y minamahal ng Diyos, pinatawad ka niya, marunong ka din namang magmahal ng lubos at magpatawad sa iba. Bakit nagiging mabigat, mahirap ang iyong buhay? Ito ay dahil sa iyong hindi pagpapatawad ng lubos. Kaya naman, hilingin natin muli ang grasya ng Diyos sa banal na misang ito sa pamagitan ng ating pagpapakumbaba at paglapit sa Kanya. Aminin natin ang mga pagkakataon na kung saan nagpatawad tayo sa isip, sa salita, pero hindi sa ating puso at gawa. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hindi mo pinapahintulot kailanman ang makapanaig ang kapangyarihan ng kamatayan. Sa iyong sambayanang nakatayo, kay Apostol Pedro na bantog matibay. Tugunan mo ang panalangin ni Papa San Leon. Tipagkaloob mo sa paninindigan ng iyong sambayanan sa katotohanan. Ito ay mapatibay sa patuloy na pagkakamit ng kapayapaan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang simula ng aklat ng karunungan. Kayong mga namamahala at may kapangyarihan sa daigdig, mahilin ninyo ang katarungan. Mataimtim ninyong isipin ng Panginoon at taos-pusong hanapin siya. Matatagpuan siya ng mga hindi nag-aalinlangan sa Kanya. Magpapakita siya sa mga nagtitiwala sa Kanya ng lubos. Ang mga baluktot ng isipan ay di makakalapit sa Diyos. Ang sinumang baliw na mga has subukin siya ay bibiguin ng Kanyang walang hanggang kapangyarihan. Ang karunungan ay di papasok sa may masamang kalooban at di mananahan sa pusong alipin ng kasamaan. Ang tunay na nagpapakabanal ay umiiwas sa mga manlilinlang. Lumalayo siya sa lahat ng nagpapahayag ng kahibangan. At di niya matitiis ang anumang pang-api o pangahamak sa katarungan. Ang karunungan ay diwang magaan ang loob sa kanya. Ang karunungan ay diwang magaan ang loob sa lahat. Ngunit hindi niya mapapayagang
lapastanganin ng Diyos. Sapagkat alam ng Diyos ang ating mga damdamin at isipan, at nadirinig niya ang bawat salita natin. Ang diwa ng Panginoon ay laganap sa buong sanlibutan, at siya ang nagpapanatili sa lahat ng bagay. Kaya alam niya ang bawat katagang namumutawi sa labi ng bawat nilalang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ako'y iyong siniyasat. Batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, poon ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malaya, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa man o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Di pa ako umiimik. Yung aking sasabihi, alam mo ng lahat iyon. Lahat ay di malilihim. Ika'y laging kapiling ko, katabi ko oras-oras. Ang likas mong kalakasan, ang sa aking nag-iingat. Nagtataka ang sarilit, alam mo ang aking buhay. Di ko kayang unawain, iyang iyong karunungan. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa banal mong espiritu'y hindi ako makaiwas. Kung langit ang puntahan ko, pihong ika'y naroroon. Sa Siyol ay naroroon ka, kung doon ako manganganlong. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Kung ako ay makalipad, umiwas na pasilangan, o kaya ang tirahan ko'y ang duluhan ng kanluran. Piyong ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan. Matatagpo kita roon upang ako'y tulungan. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Alleluia, 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 alleluia. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus sa kanya mga alagad, hindi mawawala kahit kailan ang mga sanhi ng pagkakasala. Ngunit nakakapangilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan nito. Mabuti pa sa kanya ang bitina ng isang malaking gilingan bato sa leeg at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa mga maliliit na ito. Kaya't mag-ingat kayo. Kung magkasala ang kapatid mo, pagsabihan mo. At kung siya'y magsisi, patawarin mo. Kung makapito siyang nagkasala sa iyo sa maghapon, at makapito ring lumapit sa iyo at magsabing, nagsisisi ako, patawarin ako. Sinabi ng mga apostol,
sa Panginoon. Dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Tumugon ang Panginoon, kung maging sinlaki, man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikamorong ito, mabunot ka at matanim ka sa dagat at tatalima ito sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Should we forgive someone who does not ask for forgiveness? Madalas marami po kasing nagtatanong sa akin, Father, paano ko naman patatawarin? Hindi naman humihingi ng tawad Hindi nga niya inaamin ang kasalanan niya sa akin. Kailangan bang patawarin ang taong hindi humihingi ng tawad? Totoo, mahirap. Mahirap magpatawad. Kung ang iniisip natin, kailangan munang lumapit at humingi ng sorry itong taong nakasakit sa iyo. Pero, mga kapatid, tandaan niyo po, forgiveness is not about them. Forgiveness is about you. Marami sa atin nagpapatawad pero hindi mabuting magpatawad. Aminin natin yan. Sinasabi nyo, ay, wala na sa akin. Nakalimutan ko na yon. Pero kapag nakita yung taong nakasakit sa kanila, sisimangot, nagbubwisit ka. Di po ba? Many of us forgive half-heartedly. Many of us forgive only in our mind, but not in our hearts. And many of you forgive in words, but not in deeds. Amen? Hindi buo ang pagpapatawad ng iba sa inyo. Ang tanong, paano mo ba alam na tunay ka nang nakapagpatawad sa isang tao? Ito po, ang tanda na pinatawad mo na talaga ang taong nakasakit sa iyo ay kapag naaalala mo yung masama nilang ginawa, pero wala nang sama ng loob sa iyo. Remember that. You have truly forgive somebody when you remember the bad experience, but you do not feel badly about it. Kaya nga, sabi ko po, imposible yung forgive and forget. Hindi totoo yun. Ang mabuting gawin, forgive and learn. Matuto ka sa masamang karanasan mo. Gawin mong aral yung masamang ginawa ng ibang tao sa iyo. Turn your wounds into wisdom. Ang susunod na tanong, ito po, paano ba tayo makakapagpatawad ng mabuti? How can we truly forgive from our hearts those people who have hurt us? Balikan natin ang turo ng ating Panginoong Hesukristo. Napakalinaw dito sa nabasang ebanghelyo. Una, sabi ni Jesus, be on your guard. Anong ibig niya sabihin? Asahan natin, masasaktan tayo ng iba. Whether consciously or unconsciously. My dear friends, expect people will hurt you. Be ready. People will disappoint you. Don't be surprised if others let you down. It is part of our life that people will fail us sometimes. And many times, people that you love are also the people that will cause you the most pain. Yan ang katotohanan. Kung sino pa yung minamahal mo, siya pang makakasakit sa'yo. Yes, hurts and pains from other people is inevitable. But here is the good news. Healing is possible. O nga naman po, no, mas masakit kapag hindi mo inaasahan. Sabi po ni Manny Pacquiao, narinig ko nung minsan, para daw hindi ka masaktan kapag sinusuntok ka sa boxing. Asahan mo, isipin mo, masusuntok ka. O nga naman po, no, mas masakit
Yung hindi mo in-expect o inaasahan. At saka, talagang ganyan ang boxing. Hindi po ba? Suntukan. Meron bang boxing na nagtitinginan lang? Di ba wala? Ganyan din sa ating buhay. Expect life is painful because life is difficult. Amen? You will get hurt in life because people are difficult. Kaya nga po, yung mga ibang misis sa inyo, kapag nagrereklamo sa akin, anong sinasabi? Father, hindi ko inaasahan. Lolokohin pala ako ng aking asawa. Ang tagal-tagal na naming nagsasama. Ang bait ko naman sa kanya. Hindi ko siya inaaway. Bakit niya ako pinagtaksilan? Bakit niya ako pinagpalit sa iba? Mga kapatid, ano ang kasabihan? Expect the worst and hope for the best. Walang masama umaasa ka para sa pinakamabuti, pero nakalimutan mo, maghanda ka. Meron din masamang mangyayari sa iyo kasi ang mundong ito pinasukan na ng masama. Ayaw niyong makaranas ng masama, may isang lugar. Alam niyo kung saan? Sa langit. Di po ba? Gusto mo nang pumunta sa langit. Anong kailangan gawin? Di mamatay ka na. Di po ba? Kaya nga, pagkabait-bait mo man sa isang tao, minsan hindi niya ibabalik ito sa iyo. Mabait man ang isang tao nung nakilala mo siya, magbabago yan. Kaya kayong mga mag-asawa, tandaan niyo po, hindi naman Diyos ang napangasawa niyo. Ibig sabihin, yung partner niyo, hindi perpekto yan. Kung nga yung mga santo, merong nakalipas, may nagawang kasalanan, yung asawa mo pa kaya? Hindi pa santo yan, ha? Hindi masyadong masakit. Hindi gaanong masakit. Hindi ka masasaktan kung inaasahan mo na. Hindi mahirap magpatawad kung nauunawaan mo. Normal lang. Kakasala ang tao, magkakaroon siya sa iyo ng atraso, makakagawa siya ng hindi tama sa iyo. But secondly, sabi po ng ating Panginoon, rebuke that person who have sinned. Pagsabihan mo yung taong nakasakit sa iyo. Kaya nga yung iba hindi makapagpatawad kasi nagkikimkim ng galit. Amen? Mga kapatid, okay lang po na magtago kayo ng pera para magka-interest ka. Okay lang na magtago ka ng pagkain sa ref para may makain ka kapag gutom ka. Okay lang na magtago ka ng damit para meron kang maisuot. Pero wag ka magtatago ng galit. Amen? Kasi ang nakatagong galit, hindi ka payayamanin. Ang nakatagong galit, hindi ka bubusugin. Ang nakatagong galit, hindi ka pagagandahin. Para saan ba yung galit na tinatago mo? Akala mo ba kapag nagtatago ka ng galit o hinanakit, masasaktan yung taong nakasakit sa iyo? Merong iba, yan ang kanilang pag-iisip. Sa pamamagitan ng kanilang galit, makakapaghiganti sila sa iba. But remember the meaning of resentment. Resentment is drinking poison, hoping your enemy to be killed. Yan ang hinanakit. Umiinom ka ng lason, inaasahan mo yung taong nakasakit sa iyong mamamatay. Pero sino talaga mamamatay? Yung umiinom ng lason. Yung taong puno ng galit. Amen, mga kapatid. Kung hindi mo sasabihin ang iyong sama ng loob, ikaw ang malalason. Ikaw ang masasaktan. Ikaw ang mamamatay. Amen? Habang maaga, maiksi ang buhay. Sabihin mo talaga, ano bang problema mo? Paano ka sinaktan? Yang taong yan. Kasi kung tinatago mo lang ang iyong galit, mag-uugat yan. At kapag meron ng ugat, hindi malayo, mamumunga yan. Wala naman talagang problema ang hindi nasusolusyonan sa pag-uusap. Amen? Mag-usap palagi. At huwag kayong titigil na mag-usap hanggat hindi natatapos ang inyong away.
At kahit na matapos ang inyong away, mag-usap kayo. Anong pag-uusapan nyo? Paano tayo mag-aaway ng mas mabuti? Yan ang pangalawa, para makatulong sa pagpapatawad nyo. But third and last, sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, kung 7 beses humihingi ng tawad sa iyo, patawarin mo. Ang ibig sabihin ng Panginoon natin dito, handang magpatawad. Handa kang magpatawad. Mabilis kang magpatawad. Sanayin mo maging parte ng iyong buhay ang pagpapatawad. Mahirap magpatawad kung hindi ka sanay. Di po ba? Forgiveness is also a muscle. In order for you to use it, you must practice it. Di ba ang hirap lumakad kapag sanay ka lang nakaupo? Mahirap magtrabaho kung ikaw naman ay sanay na nanunood lang, nagpapahinga. Ang hirap mag-isip at mag-aral kapag sanay ka lang na nakatunganga. Kaya nga po ako nabibilib doon sa mga ibang lasenggo. Bakit? Nakakaubos. Case ng Red Horse. Di po ba? At yung iba pa nga pinagmamalaki. Kayang itungga, ubusin, isang gin bilog. Pero kung ako po, ang papainumin nyo niyan, mamamatay ako. Bakit? Di ako sanay eh. Kapag nga umiinom ako ng alak sa misa, patak lang, patak. Sanayan din. Ang pagbibisyo, sanayan din. Pero ganyan din pagdating sa buhay kabanalan. Mahirap magpatawad kung hindi ka sanay. So, practice the art of forgiveness. Kahit na hindi pa lumalapit yung tao sa'yo, kahit na hindi pa siya humihingi ng tawad sa'yo, please, pray for that person. Be silent. Think of those people who have hurt you and repeatedly say, I forgive, I forgive, I forgive. Para hindi ka mahirapan magpatawad. My dear friends, always forgive because it is for your own peace. Kaya kung merong taong nakasakit sa'yo, hindi nagsorry, hindi umamin, wala siyang balak na magbago. Pwede mo pa rin naman siyang patawarin. Hindi dahil deserve nila, pero dahil deserve mo ang kapayapaan. Mga kapatid, forgiveness is not about changing the past, but forgiveness is about opening your future. At kapag pinatawad mo na, para bang sinasabi mo sa Diyos, Lord, I trust you. Ikaw na po ang bahala sa kanila. Ako po, mas pipiliin ko ang kapayapaan. Tandaan niyo po ang 3 paraan para makapagpatawad kayo ng mas mabuti. Una, ihanda mo palagi ang iyong sarili na ikaw ay masasaktan. Pangalawa, huwag mong itatago ang sakit ng loob mo. Sabihin mo, mag-usap kayo palagi. At pangatlo, sanayin mo. Sanayin mo at gawin parte ng iyong buhay ang pagpapatawad gamit ang panalangin. So today, we pray. We say to God, Lord, help me to forgive. Even when there is no sorry, because when I forgive, I am most like you, good, gracious, and merciful. Amen. Tumayo po tayo. Tinuturo ng ating guro na ang kahulugan ng pagiging alagad ay ang radikal na pagtanggi sa kasamaan. Inialay natin ang ating mga panalangin ngayon ng may pagpapasyang magsakripisyo upang sundan ang Panginoon. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway magwagi sa kanyang pagpupunyaging labanan ang kasamaan sa daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang Kristiyanong sumasampalataya naway magkaroon ng tapang na magsalita at kumilos laban sa kasamaang sumisira ng ating lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinaging manhid ng kasalanan, naway hipuin ng Espiritu ng Panginoon upang magbalik loob sila at magbago ng pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon.
Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng matapang na pananampalataya upang maging malakas at matatag kami sa aming paglaban sa kasamaan ng mundong ito. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayon ang mga alay ay naririto, nakahanda sa iyong sambayanan, ay silayan mo ng iyong awa, upang ang iyong kawan ay umunlad sa lahat ng pook at ang mga tagapangasiwang iyong tinataguyod ay makapagpasalamat para sambahin ang ngalan mo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ikaw ang nagniningning sa piling ng mga banal, na kinararangal mo sa kanilang kabutihan. Binibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid na mga banal na tao. Sila'y mga saksi ng pananalig sa iyo ay magaganap namin si kararangal mo. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanya pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanya maalagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingaping mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na Mahala Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Make me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak, and make the prayer of my heart always be. Make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Make me a servant, humble and weak. Lord, let me lift up those who are weak, and make the prayer of my heart always be.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon na udlot na ang banal na pakikinabang, ngayon na idulot na ang banal na pakikinabang sa iyong sambayanan, hiniling namin ito ay malugod mong pamahalaan upang sa patnubay ng iyong pangangasiwang makapangyarihan, makamtan nito ang ibayong kalayaan at mapanghawakan nito ang pananampalatayang hindi mahahati kailanman. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Hindi po lahat ng nagpapatawad ay mabuting magpatawad. Tandaan niyo ang 3 bagay na aking sinabi kanina para kayo ay lubusang makapagpatawad, hindi lang gamit ang isip, hindi lang gamit ang salita, o hindi nagmumula sa puso at para ito ay ating maisagawa. Una, asahan mo na ikaw ay sasaktan ng iba. Huwag mong hihintayin na sila'y magpasori. Kasama yan sa kalikasan na masama ng tao. Paghanda ka na ikaw ay masaktan ka man, hindi ganon kasakit. So be on guard. To be hurt, to feel pain is inevitable, and yet to heal is possible. Pangalawa, sabihin mo sa nakasakit sa iyo kung paano kanya nasaktan. Huwag kang magkikimkim, huwag kang magtatago ng galit. Hindi nakakatulong sa iyo yan. Wala namang masusolusyonan ang iyong pagtatago, pero may kasagutan kapag inyong mapag-uusapan ang inyong problema. Pero pangatlo at kahuli-hulihan, palaging magpatawad. Practice your muscle of forgiveness. Pag sanay ka magpatawad, magiging madali sa iyo ang pagpapatawad. Pagpapatawad mo, hindi naman pagbibigay ng permiso na saktan ka ng iba. Pagpapatawad mo, wala ka nang magagawa sa nakalipas. Pero kaya ikaw ay nagpapatawad kasi gusto mong maging mas payapa ka, inaayos mo ang iyong kinabukasan. Madaling magpatawad kung araw-araw kang nagpapatawad. Kasama yan sa ating dasal. Napansin nyo sa Ama namin? Sabi natin, patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Sana mga salitang yon ay hindi lang hangin. Bigyan natin ng laman ang ating dinadasal araw-araw. Forgive, you deserve peace. Kaya po, para sa inyong assignment, ulit-ulitin nyo, practicein nyo. I forgive, I forgive, I forgive. Makikita mo, magiging mas masaya ka, magiging mas maganda ang karanasan mo sa buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayo basbasa ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.